Gabi po sa bawat isa. Good evening po. Tayo po ay magsisimula na po sa ating pong prayer meeting and tayo muna po ay mag-aawitan. Magandang gabi din po sa ating pong mga kapatiran na nasa kanila pong mga tahanan na sumusubaybay po ngayon. Yan, tayo po ay mag-awitan, tayo-tayong lahat at awitin po natin ang Glory to His Name. Glory to His name. Okay, awitin po natin. Ready, sing. Down at the cross where my Savior died, down where for cleansing from sin I cried, there to my heart was the blood applied. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Oh, precious fountain that saves from sin, I am so glad I have entered in. There Jesus saves me and keeps me clean. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Last stanza. Come to this fountain so rich and sweet. Cast thy poor soul at the Savior's feet. Plunge into day and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Amen. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po muli sa pagkakataon pong ito. Muli po kaming lumalapit sa iyo, Ama, at nagpupuri, Panginoon, na binigyan niyo po kami ng pagkakataon upang kami po ay makapagtipon po muli para po makapakinig ng iyong banal na salita at para dalanginan po kami ng sama-sama, Panginoon, sa gabi pong ito. Dalangin po namin na patnubayan niyo po muli kami ng banal na Espiritu, Panginoon, at kayo po nawa ang manguna din po sa amin pong pananalangin mamaya. Sana po ay maalala po namin yung mga dapat po naming ilapit sa iyo, lalong-lalo na yung mga kapatiran po namin na nangangailangan po ng prayer po ngayon. At kayo po nawa ang magbigay sa amin, Panginoon, ng tamang motibo at dalisayin niyo po nawa ang aming po mga puso ngayon, Panginoon. Nawa po ay maluwalhati po muli ang iyong dakilang pangalan sa aming pong pananalangin at sa aming pong pakikinig ng iyong salita. Patnubayan niyo po nawa ang aming pong pastor sa kanya pong pangangaral po mamaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, pwede na tayong makaupo at muli pa po tayong aawit. Our next song is The Name of Jesus. Yan. Awitin po natin ito ng a cappella. The name of Jesus is so sweet.
Awitin po natin. Ready, sing. The name of Jesus is so sweet. I love its music to repeat. It makes my joys full and complete. The precious name of Jesus. Jesus, oh how sweet the name. Jesus, every day the same. Jesus, let all saints proclaim. It's worthy praise forever. I love the name of him whose heart knows all my griefs and bears a part, who bids all anxious fears depart. I love the name of Jesus. Jesus, oh how sweet the name. Jesus, every day the same. Jesus, let all saints proclaim. It's worthy praise forever. That name I fondly love to hear. It never fails my heart to cheer. Its music dries the falling tear. Exalt the name of Jesus. Jesus, oh how sweet the name. Jesus, every day the same. Jesus, let all saints proclaim. It's worthy praise forever. No word of man can ever tell how sweet the name I love so well. Oh, let its praises ever swell. Oh, praise the name of Jesus. Jesus, oh, how sweet the name. Jesus, every day the same. Jesus, let all saints proclaim. It's worthy praise forever. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Tawagin ko po ang ating pastor para po sa mga ilang announcements po. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. It's good to see you tonight at salamat sa pagkakataon na tayo muli nagkasama-sama rito. Ay nakakatanggap pa rin tayo ng mga relief, no, na may pamimigay within the week dahil si Christian may nalikom din na, kung hindi ako nagkakamali, mga worth 8.5. Tapos may pumasok na 1.1 na itinulong natin sa isang church this week. So, salamat sa bagay na yan. And we try our best to help people in our own way, in our little way. Pero ganoon pa man, papasalamat tayo sa mga pagtulong ng ating mga kapatid, no, sa mga miyembrong nasalanta at mga kakilala rin nating nasalanta. Okay, announcement po natin Sunday, ang service po alas 9. Kaya kung hindi pa ho kayo nakakapunta, inaanyayahan ko po kayong dumalo. At alas 9 po ng umaga at meron din po tayong pang alas 10 ng umaga at sa hapon alas 3 po ng hapon. So wala pa rin po tayo ron sa arrangement na magkakaroon tayo ng Sunday school na babalik natin dun sa dati na isang service na lang sa umaga which is 10:30, wala pa po nun. So antabayanan nyo na lamang po sa inaharap, no? Para at least ay ang mga kapatid ay magkaroon din tayo ng linggo nating pag-aaral katulad ng ginagawa natin dati.
Well, sa gabing ito, kung may mga karagdagan kayong prayer request, pwede nyo pong i-text, no, mamaya. At para maihabol natin sa ating mga ipapanalangin na mga pangangailangan. At kung may kasagutan naman kayo sa Panginoong Diyos na answered prayer, well, wag ko kayo mahiyang isabihin. Isang pagpapala po ito sa atin ng Diyos. Well, Sunday, yung mga iba nating kapatid na matagal ko nang di nakikita ay nakita ko at nagpapasalamat ako, nakapiling natin sila. And I'm hoping that they will join us, no? Magtutuloy-tuloy na itong ating paglilingkod at pagsiservisyo sa Panginoon. Antala lang, dahil nga nagkaroon ng COVID, at yung iba ay maingat pa rin kasi alam natin na ito'y tunay na sakit, no? Na nararamdaman ng tao, nagkakaroon ng tao, at kung hindi tayo magiging maingat, baka magkasakit din tayo. Kaya as much as possible, we are still obeying the health protocols na dapat nating gawin. May distancing pa rin tayo sa church kahit 60 ka na tayo. At may face mask, face shield, at kung kailangan nyo ng face shield, may available tayo rito. So yun lamang pong announcement natin, mga minamahal. Awit tayo ng awit pagbati, at pagkatapos po niyan ay we will proceed with the message and then magpipray na po tayo. Okay? Tawagin ko po si Brother Mark na siya at nating tagapagpaawit. Okay, awitin po natin yung Great is the Lord and greatly to be praised. At tayo po tayo at awitin po natin to. Great is the Lord and greatly to be praised. Ready, sing. Great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. Is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. Amen. Sige po, pwede na po tayo makaupo at muli ko pong tawagin po si Pastor. Sige po, magandang gabi sa inyo. Ang message po natin sa gabi ito ay actually nasa series na tayo. Part 6, no? Kasi nakakita pa ako ng isang insight dito nung aking napag-aralan, yung panalangin di sinasagot, part 6, no? Siguro basahin muna natin yung ating text, awit 16:18, 66:18. Kung iniingatan ko ang kasamaan sa aking puso, ang Panginoon ay hindi makikinig. Okay? Unang 1:3-19 hanggang 22, dito natin makikilala na tayo'y mula sa katotohanan at magkakaroon ng kapanatagan ng ating mga puso sa harapan niya. Tuwing hahatulan tayo ng ating puso sapagkat ang Diyos ay higit na dakila kaysa ating puso, nalalaman niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo hinahatulan ng ating puso, may kapanatagan tayo sa harap ng Diyos at anumang ating hingin ay ating tatanggapin mula sa Kanya sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Dalawang bagay po, no? Ang nais kong makita ninyo sa gabing ito, doon sa pamagat na panalangin di sinasagot dahil sa kasamaan at kawalan ng kapanatagan. Okay? Nais kong makita niyo yung point niya, no? Kasamaan at walang kapanatagan. It is very common, no? I think it is very common for believers to know the prayer of David in the Old Testament. Yung first point, kasamaan o kasalanan ng buhay ng Kristiyano ay malaking hadlang upang dinggin ng Diyos, no? It is very common for all believers, itong talatang ito, itong awit 66:18, kung iingatan ko ang aking kasamaan, sa aking puso ang Panginoon ay hindi
makikinig. So makikita natin yan. Pagkaraniwan po yan na actually na-memorize yan ng mga mananampalataya kapag pinag-aaralan nila yung prayer life, no? At saka yung mga hindrances sa prayer. Ito po yung kasamaan or kasalanan or iniquity na iniingatan ng isang tao sa kanyang buhay. He is clinging into, ang idea rito, no? Clinging into, inaalagaan, iniingatan, or clinging into. Okay? At ang makikita rin natin dyan, hindi lang pala talata ni David ang makikitaan natin ng ganitong katotohanan sapagkat ang dami palang talata sa Biblia, ang makikita natin na talagang hadlang ang kasalanan sa buhay ng isang tao upang ang Diyos ay makinig sa kanya. Tingnan po natin ibang mga talata. Job 27, 8-9. Sapagkat ano ang pag-asa ng masasama kapag siya'y itiniwalag ng Diyos? Kapag kinuha ng Diyos ang kanyang buhay? Diringgin ba ng Diyos ang kanyang pagdaing? Kapag ang kabagabagan ay sa kanya dumating? So dito makikita mo, it is more of a question. No? Referring dun sa masasama. And then Kawikaan 15:8, ang handog ng masama sa Panginoon ay kasuklam-suklam. Ngunit ang dalangin ng matuwid ay kanyang kaluguran. Pansinin yung word na ginamit rito, sacrifice or handog, na inaalay ng isang taong masama, no? Kasama na rito na umaasa siya katulad ng ginawa ni Cain nang siya'y naghandog sa Panginoon. Pero ito'y kasuklam-suklam sa mata ng Panginoon at hindi ito tinanggap. At makikita natin yung kay Abel naman, yun ang kanyang tinanggap. Ngunit ang dalangin ng matuwid ay kaluguran. Kawikaan 15:29. Ang Panginoon ay malayo sa masama, ngunit kanyang dinirinig ang dalangin ng matuwid. Kawikaan 21:13. Ang nagtatakip ng kanyang pandinig sa daing ng dukha, siya man ay dadaing, ngunit hindi diringgin. So dito makikita yung parang obligasyon nating mga mananampalataya to hear people who are in need, because we go to God and we ask God for help if we are in trouble in our life. So ito ang isa rin sa nagiging dahilan kung bakit tayo hindi dinirinig ng Diyos. Isaiah 1:15, napakaganda nito, no? Kapag iyong iniunat ang iyong mga kamay, referring sa backsliding Israel during that time, ikukubli ko ang aking mga mata sa inyo. Kahit na marami ang inyong panalangin, hindi ako makikinig. Ang inyong mga kamay ay puno ng dugo. This is what the Isaiah 1 is telling to the Jews during that time. Isaiah 59:1-2, paborito natin itong talatang ito. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli, na di makapagliligtas o hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pagdinig, na ito'y di makarinig. Anong hadlang? May verse 2 ba dyan? Nakakalimutan ko, no? Nalagpasan ko yung verse 2. Hindi, meron pala. Yan. Sige, tuloy mo, slide. Tuloy mo ang slide. Next slide. Yan yung verse 2. No? Kumbaga, napagitna yung 1 eh. Sabi rito, ngunit pinaghihiwalay ng inyong mga kasalanan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ang siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo, ano pat siya'y hindi nakikinig. Ito yung sinabi rin sa Isaiah 59:1 at ito yung verse 2. No? So mapapansin yung role ng kasalanan na siyang nagiging dahilan upang ilayo ang pandinig ng Diyos sa isang tao, lalo na kapag siya anak ng Diyos, no? Chapter 9, balik tayo, verse 31. Ito naman yung komentaryo ng bulag na pinagaling ng ating Panginoong Jesucristo, na patuloy siyang kinokontra ng mga Pariseo. Pinalalabas kasi nila na si Jesus Christ masama eh. Itong sinabi niya, alam nating hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit kung ang sino man ay sumasamba sa Diyos at gumaganap ng kanyang kalooban, ito ang kanyang pinakikinggan. Actually, ang daming napakagandang talata rito tungkol sa ang Diyos, pinakikinggan niya itong mga taong ito, hindi niya pinakikinggan to. At alam natin ang balakid, nakita natin doon sa unang point, kasalanan. Pangalawa, walang kapanatagan dahil sa mapagkundi ng kalooban sa harap ng Diyos
ay hadlang sa panalangin. Ito, pag-aralan natin to para ma-appreciate natin. No? Marami nag-struggle sa passage nito, pero meron na, basahin muna natin yung talata. No? Dito. Nasa chapter 3 yan, at ang talata ay 19 hanggang 22. Basahin uli natin para ma-appreciate natin. Sabi rito sa chapter 3, 1 John chapter 3, 19 to 22, sabi rito, sa ganitong paraan, nalalaman nating tayo'y mula sa katotohanan at ang ating puso ay magkakaroon ng katiyakan sa harapan niya. Kapag hinahatulan tayo ng ating puso, ang Diyos ay lalong higit kaysa ating puso at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo hinahatulan ng ating puso, may kapanatagan tayo sa harap ng Diyos. At anuman ang ating hingin, ay ating tatanggapin mula sa Kanya sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang bagay na nakalulugod sa Kanyang paningin. So, umpisa natin, no? Actually, dun sa 1 John 3:19, dito natin makikilala na tayo mula sa katotohanan. Ibinibigay nito ang context, no, na magdadala sa atin dun sa 17 at saka 18. Ano ba sinabi ron sa 17 at saka 18? Ito ang sinabi ron sa 17 at saka 18. Subalit ang sino mang may pag-aari sa sanlibutan ito at nakakakita ng kanyang kapatid na nangangailangan at pinagsarahan niya ito ng kanyang damdamin, paano nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita ni sa dila, kundi sa gawa at katotohanan. Verse 19, sa ganitong paraan, nalalaman natin tayo'y mula sa katotohanan. Ang ibig sabihin, paano nalalaman ng isang Kristiyano sa sarili niya na siya'y nasa katotohanan? Nakita niyo yung introduction doon sa verse 19, sa ganitong paraan. Okay? Kumbaga, sa ganitong paraan, ikaw sa sarili mo, alam mo na nasa katotohanan ka kapag ginagawa mo yung utos na sinasabi rito. Yung statement na tinutukoy dito sa verse 17 to 18. Ano ba yung sinasabi sa 17 at saka 18? Practical acts of love. No? Practical acts of love. So yung isang tao, matetest niya kasi yung sarili niya sa maraming bagay kapag pinag-aralan natin ang 1 John. Actually, test of Christianity, 1 John chapter 1 hanggang chapter 5 eh. At isa sa test of Christianity ay yung pagtulong natin sa ating kapwa. Okay? At saka isa sa test of Christianity or test that you are in truth ay yung practical acts of love. At ito makikita natin. Kaya nga, makikita nyo yung karugtong nung sa verse 17 at 18, no? Yung introduction sa 19 na sinasabi, sa ganitong paraan. Anong paraan? Yung pagtulong mo, yung pagkalinga mo sa mga taong nangangailangan, ito'y nagpapakita na alam mo sa sarili mo, ikaw ay nasa katotohanan. Okay? So sabi rito, sa ganitong paraan, nalalaman natin na tayo mula sa katotohanan. At ang ating puso ay magkakaroon ng katiyakan sa harapan niya. Okay? So ibig sabihin, confident ka na alam mo nasa katotohanan ka, assured ka na alam mo nasa katotohanan ka kasi may manifestation ito sa buhay mo. At ang manifestation sa buhay mo ng katotohanan ito ay yung verse 17 at 18, yung practical acts of love, helping other people who are in need. Kaya nga sinabi rito sa verse 18, munti kong mga anak, huwag kayong umibig sa pamagitan ng salita lamang, ni ng dila lamang, kundi sa pamagitan ng gawa at katotohanan. Nalalaman natin sa ganitong paraan na tayo'y mula sa katotohanan at ang ating puso'y nagkakaroon ng katiyakan sa harapan niya. So tiyak tayo sa harapan ng Diyos na tayo nasa katotohanan dahil nga in our Christian life, in our practical daily life, nakikitaan tayo o na-exercise natin yung tinatawag nating pagpapakita ng pag-ibig sa ating kapwa sa pamagitan ng pagtulong sa kanila o pagbibigay ng kanilang pangangailangan. Pagdating ng verse 20, kapag hinahatulan tayo ng ating puso, ang Diyos ay lalong higit kaysa ating puso at alam niya ang lahat ng bagay. Bakit pumasok ito? Bakit merong mapagkundi ng puso minsan ng isang mananampalataya? Okay? Well, ganito po yan. No? Nais kong malaman ninyo, as a Christian, bagamat we have what we call
practical acts of love, minsan iniisip pa rin natin, hindi, alam ko meron pang higit doon ang kaya kong gawin eh. Pero hindi ko nagagawa. Di ba? Kumbaga, meron pa akong kayang ibigay. Pero kung hindi ko nagagawa eh. Dahil kilala ko yung sarili ko eh. May kakayanan pa akong gayang gawin, pero sometimes because of weakness, hindi ko nagagawa yun. So because of that, dumadating yung parabang condemning spirit sa atin, condemning heart sa atin, na parabang may practical acts of love ako eh. Kaya lang, kulang pa ito eh, na alam ko, mas marami pa akong magagawa para sa Panginoon. And therefore, ang nangyayari sa atin, yung condemning heart, pumapasok sa atin. Now, what is the solution in that condemning heart? Okay? Actually, ang solution sa condemning heart na yan is the realization that God knows all things. Kasi minsan sa atin, bilang mga Kristiyano, alam mo sa sarili mo na meron ka pang pwedeng gawin, may kakayanan ka pang gawin, tapos yung mga dati mong nagawa na acts of love, hindi mo na masyadong binavalue yun eh. Ang pumapalit doon, yung parabang regret na meron pa akong gawin, na dapat kong ginawa. Bakit hindi ko ginawa? And because of that, ang nangyayari, napupuno tayo ng condemnation sa ating sarili. No? Napupuno tayo ng tinatawag nating hindi satisfaction, hindi assurance na tinanggap ng Diyos yung ginawa natin, yung parabang ang nangyayari, nakukulangan tayo na dapat mas marami pa tayong nagawa sa Panginoon dun sa kalakasang binigay niya sa atin, dun sa pribileyo na binigay niya sa atin, dun sa mga oportunidad na binigay niya sa atin, and yet hindi natin nagawa yun. So nangyayari ngayon, ang pumapalit, yung condemning heart. Okay? Pero alam niyo ang solution doon, okay? Nagiging hadlang kasi ito sa buhay pananalangin natin. Ang solution doon, yung sinabi rito sa talatang ito sa verse 20, kapag hinahatulan tayo ng ating puso, ang Diyos ay lalong higit kaysa ating puso. At alam niya ang lahat ng bagay. So yes, there is a condemning heart na as if you did not do your best. Okay? Naiisip mo yun bilang isang tao at kahit bilang isang Kristiyano. Pero teka lang, Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Diba? At yun ang dapat ma-realize mo. Kung may pagkukulang ka naman, alam ng Diyos yun. Kung sapat naman yung nagawa mo, akala mo kulang, alam din ng Diyos yun. Realizing that God knows everything, it will give us boldness in prayer. Ito naman papasok dun sa verse 21. Parang ano yan? Parang yung naalala niyo yung si Jesus Christ, tinanong niya si Peter, Peter, do you love me more than this? Sabi niya, yes, Lord, I love you more than this. Pangalawang tanong, Peter, do you love me more than this? Yes, Lord, I love you. And then feed my sheep. Pangatlong tanong, di ba, nag-grieve na si Peter, Peter, do you love me more than this? Sumagot si Peter, Panginoon, alam mo naman lahat ng bagay eh. Di ba? Alam mong mahal kita. So doon makikita natin, dahil si John din naman ang sumulat nun eh, yung istorya ni Pedro, nung tinanong siya ni Peter eh. Well, of course, dito ganun din. Alam ng Diyos lahat ng ginagawa natin sa ating buhay. Kung tayo ay nakagawa na ng pagtulong and acts of love at tamang tawag dito, paggabay sa mga tao sa nakalipas, pero sa tingin natin, sa ating pamantayan, nakukulangan tayo na hindi natin naibigay ang best natin at pumapalit yung condemning spirit or condemning heart sa atin upang makaapekto sa ating panalangin. Ang solution doon is sa Diyos mo kasi ang Diyos ang nakakaalam lang lahat ng bagay. Okay? Ang Diyos ang nakakita doon sa ginagawa mo kung tunay nga ito at maging kung ano yung motibo ng paggawa mo. Eh, hindi naman tayo nagpaparamihan ng gawa rito eh. Okay? Bagamat lahat tayo gumagawa ng tama, gumagawa ng mabuti, gumagawa ng pagtulong, hindi naman tayo nasa contest. At dapat natin ang gawin, tanggapin natin, masatisfied tayo na nag-utos ang Diyos at sinunod natin yung kanyang utos. Now, sa verse 21, mga minamahal, kung hindi tayo hinahatulan ng ating puso, yan, kumbaga meron ka ng confidence, assured ka na solusyonan yung problema mo na nawala yung condemning heart dahil alam mo ang Diyos naman ang lahat na nakakita ng lahat ng bagay. Mga minamahal,
Kung hindi tayo ay nahatulan ng ating puso, may kapanatagan tayo sa harap ng Diyos. At anuman ang ating hingin ay ating tatanggapin mula sa Kanya sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na nakalulugod sa Kanya. So, sa isang banda, makikita rin natin yung positibong anggulo na ang isang mananampalataya na going to the throne of grace of God confidently dahil alam niya natutupad niya ang utos ng Panginoon at hindi siya nahihiya. No? Pansinin niyo yung mga taong gumagawa ng kasalanan. They do not want to be in the presence of God at nahihiya silang lumapit sa Panginoong Diyos. Tingnan natin yung mga talata rito. No? 1 Timothy chapter 2:8, sabi ito. Ibig ko nga ang mga lalaki ay manalangin sa bawat dako na itinataas ang kanilang mga banal na kamay na walang galit at pag-aalinlangan. Okay? Well, yung banal na kamay rito, hindi yan literal na kamay, no? Though it is one of a good posture in prayer. If you want to pray, raising your hand, walang problema ron, no? Well, Baptist nga, lumaki, hindi nagtataas ng kamay eh. Pero hindi rin naman kasalanan, biblically speaking sa Biblia, ang dami nagpipray, nakataas ang kamay. Okay? At ang nais kong makita ninyo rito, symbolically, ang idea ng kamay, yung work. Okay? Na walang galit at pag-aalinlangan. In your prayer life, hindi ka nag-aalinlangan, puno ka ng confident that God will accept your prayer. Next, Hebrews 4:16, kaya lumapit tayong may kapanatagan o may katapatan sa trono ng biyaya upang tayo tumanggap ng awa at makakatagpo ng biyaya na makatutulong sa panahon ng pangangailangan. Ang katapangan dito, ang idea rito, boldness, no? And the reason you're bold, you're confident, no? May panatag kang kalooban sa harap ng Panginoon. Ganun ang sinabi rin dito dahil nga, okay, sinusunod natin ang kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na nakalulugod sa kanya. Tuloy tayo. Verse Hebrews 10:22, tayo'y lumapit na may tapat na puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya. Ng mga puso'y winisikan ng malinis mula sa isang masamang budhi at nahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Well, again, as we go to the presence of God, pag lumapit tayo sa Kanya, confident tayo, alam natin dahil we have a living relationship with God, napatawad tayo sa ating kasalanan, panatag ang ating kalooban, at wala tayong hiya-hiya na lalapit sa Panginoong Diyos. Actually, ito yung sa part 6 na paksa natin, ito yung dalawang bagay na isa sa nagiging hadlang sa buhay na mananampalataya para dinggin ng Panginoong Diyos ang kanyang panalangin. Kawikaan 28 verse 9, pansin niyo. Ang naglalayo ng kanyang pagdinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang panalangin ay karumal-dumal. Okay? Balik tayo ron sa text natin, no? Kung titignan niyo rito sa verse 22. At anuman ang ating hingin ay ating tatanggapin mula sa kanya sapagkat sinusunod natin ang kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na nakalulugod sa kanya. So, as we obey God, as we obey His Word, as we become pleasing to God in our Christian life, confident din tayo na kapag tayo tumawag sa Diyos, lumapit tayo sa Kanya, didinggin niya tayo sa ating panalangin. Parang ano yan, John 15 verse 7, if ye abide in me and my words abide in you, ye shall ask what you will and it shall be done unto you. Kung ikay nananatili sa akin at ang aking salita ay nananatili sa inyo, hingin nyo ang gusto nyo. Of course, kapag ang salita ng Diyos nananatili sa inyo, ang gugustuhin mo yung gusto ng Diyos. Kasi alam mo yung kanyang salita eh. Hindi mo gugustuhin yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Kaya hindi mo hihingin yun. Ano man hingin ninyo at ito'y ibibigay ko sa inyo. Recap, no? Dalawang bagay. Panalangin di sinasagot dahil sa kasamaan at kawalang kapanatagan. Ang kasamaan o kasalanan sa buhay ng Kristiyano ay malaking hadlang upang dinggin ng Diyos ang kanyang panalangin. Pangalawa, ang walang kapanatagan dahil sa mapagkundinang kalooban sa harap ng Diyos ay hadlang sa pananalangin. So, nais kong makita niyo mga kapatid, God wants us to be bold, maging panatag ang ating kalooban as we go to the presence of God dahil na rin, no? Wala tayong mapagkundinang puso, kundi naniniwala tayo sa Diyos na alam ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa sa ating buhay. In context, no, may kinalaman sa ating ginagawang pagtulong, pagpapakita ng pag-ibig sa ating kapwa.
Magandang gabi po sa inyong lahat at yan lamang po ang hamon ko sa inyo sa gabing ito sa ika-6 na bahagi ng ating pag-aaral, panalangin di sinasagot ng Diyos. Let us pray. Ama naming Diyos, salamat sa natapos na pangangaral ng iyong salita. Dadako kami sa mga kahilingan ng mga kapatid at mga papuri sa Diyos sa mga panalangin na sinagot mo sa aming buhay. Salamat sa oras nito. Purihin ka, Panginoon, sa pribileyo na ang gabing ito ay gabi na muling tinipon mo ang iyong mga anak upang makapagsama-samang manalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay. Are there some prayer requests? Okay? Panalangin nga pala natin yung mga ikakasal ngayong December, no? At isang December 10 at saka December 16. Of course, mga miyembro natin yan, dapat nating ipanalangin yung mga kapatid niyan. Pwede bang banggitin? Banggitin na natin, baka may humabol eh. At least alam ko anong sasabihin ko kapag may tumututol ba sa kasalang ito? Ayan, ikakasal si Sam, tsaka si Jam sa 10. Si Brother Bok naman, ikakasal, at tsaka si Donna, kakasal sa 16. Okay? So, kung tututol kayo, sabihin nyo na sa akin na maaga, nang hindi tayo nagkakabiglaan sa kasalan, no? So, do pray for them. No? Yung preparations nila, maging mga kapatid na naghanda para sa napakagandang araw na ito na magiging bahagi ng isang napakagandang pagtitipon bilang mga saksi ng pag-iisang dibdib nila. Okay, ano pa papanalangin natin? Panalangin natin yung services natin every Sunday, no? And also, panalangin natin yung mga ginagawa nating pag-aayuda sa iba nating mga kakilala at mga kapatiran. Kanina may dumating na additional relief dito na mga gamit sa bahay at I hope by tonight, yung iba diyan maibigay na natin. And also, yung mga kapatiran na nasa probinsya, pumunta na ng Maynila at naghaharap ngayon ng bahay dito at trabaho. So, pakipanalangin din na makapiling natin this coming Sunday. Okay? At yung mga kapatiran na walang trabaho, ay magkaroon ng trabaho dito sa Pilipinas. And also, lalabas na po yung vaccine, Lord willing, sa December 10. Kaya lang di sa Pilipinas, sa Amerika. Sa Amerika lalabas, doon mag-uumpisa yata. So, yung Pfizer at saka Moderna. So, sa atin daw, baka mga April pa tayo matuturukan, no? Mga April pa. So, uunahin mga taga Metro Manila kasi tayo may pinakamataas na kaso eh. Yung mga matatanda sa Metro Manila, yung P4, for peace, yan. Yung mga nasa mga sundalo at kung mga nasa frontliner sila. Pati yung kabuuan ng Metro Manila, pagbibigyan. Kasi nga tayo ang greatly affected kesa sa mga probinsya na hindi naman tinamaan ng COVID. Kaya ipa-priority tayo rito. So, ihanda lang natin ang sarili natin. Come December, hindi napigilan yung mga tao sa Divisoria. Talagang kahit talagang puntahan pa rin sa Divisoria. Siksika na ngayon sa Divisoria, no? Kaya kung gusto niyo makipagsiksika, nasa sa inyo yun, pero mag-ingat kayo. So, hindi na pipigilan, no? I hope and pray that seasonal nga talaga, dapat maging seasonal itong sakit na ito. At kapag lumabas ng vaccine, abay marami nang babalik sa normal sa buhay nating lahat. Okay? Ano pa ipagpe-pray? Ano ba naging sakit? Nagkaroon ng bukol sa leg. Malaking bukol. Okay. Sige, sama natin sa prayer request, no, si Sister Agnes. Dahil may procedure na gagawin sa kanya. Gamutan na gagawin sa kanya. So,
Nasa Malaysia yun. Wala raw gamot yun, yung arthritis sa leeg. Kaila chiropractor. Pero basahin lang ni Erwin, malamang matanggal yun eh. So, arthritis sa leeg. Ngayon ko lang narinig yun, nagkakaroon pala ng arthritis sa leeg. Dila ba nagkakaroon ng arthritis? Arthritis sa dila, no? Kadadaldal, no? Okay, natutulog ka, lagi ka nakakanga. Natamaan ng hangin. Okay. Oo, pag-pray natin, no? Sama natin sa panalangin, huwag niyo kalilimutan yung mga churches na nasa lanta ng bagyo. Mapalad tayo, nasa third floor tayo. Kung mapapansin niyo dyan, wala na isang karatula sa baba. Nakita niyo? Pwede na nating ilipat yung karatula natin. Kasi yung karatula natin natatakpan ng puno eh. So, kita niyo, wala rin kasi nawala na yung second floor, yung isparon sa baba eh. Yung pa naman ang kilala rito sa, kapag hinahanap mo itong lugar na ito, itong Pearl Building na to, pag sinabi mo Imperial Spa, yun pa naman ang kilala para malocate mo itong location natin. Pero ganun pa man, panalangin natin no, yung mga churches na nabaha at yung mga kamag-anak, mga mahal natin sa buhay, di man rito sa Metro Manila, kundi sa probinsya na nabaha. No? Pag-pray natin silang makarecover at makabangon. Okay? So ano pa ang prayer request natin? Si Mike Tanyala, panalangin natin, yung kapatid natin. No? Hindi ko alam kung nakimo na si Mike. I don't know. No? Wala akong update. Pero pray for him dahil nga may cancer siya. At ito po'y asawa ni Sister Rose Tanyala. Kaya ni professor sa ABBC din to. At saka pareho sila. Nagtuturo doon. Ano pa ba? Wala na. Pag-pray niyo yung mga work ng mga kapatid. Yung mga work, walang work, magkaroon ng work. Yung mga walang work, ay may mga work, makapanatili yung kanilang mga kumpanya through this pandemic at makapagpatuloy, no? Maka-rebound, ika nga. Kasi talagang maraming kumpanya ang apektado, I tell you. Ako na nagsasabi sa inyo, talagang naapektuhan ang ekonomiya at ang daming sektor. Okay? Lalo na doon sa sektor ng mga mananakay sa jeep, no? Kasi may mga lugar talaga sa Metro Manila hindi na dumadaan ng jeep eh. Bus na dumadaan eh. Hindi na raw sila pinadadaan, hindi na sila pinatatakbo doon. Katulad nung Cubao Divisoria, wala nang Cubao Divisoria ng jeep eh. So, yung mga nakasakay, may mga nakausap kasi ako na wala talagang gaano karami, ang dami nun. So, hindi na talaga bumabiyahe. Okay? So, kung yung mga magulang nila, kamag-anak, mga driver, talagang apektado din sila. Okay, ano po ba? Yung health ng seniors natin, yung ating November mission sa support sa ating mga missionaries, huwag nating kakalimutan. At panalangin din natin yung mga kabataan na magsisimpuntahan na rito sa church, no? Yung kahandaan nila. At yung ganun din, yung opportunity para pag dumating na yung Sunday school natin, mahimok uli natin yung mga estudyante na mag-aral sa Sunday school kasi nga wala tayo pansamantalang Sunday school. Pero once na siguro maka-rebound na tayo next year, balik ulit tayo dun sa dating services natin. Pati young people sa hapon, tapos madadagdagan pa yan ng young professional na activities natin. Okay? So, yun lamang po. Yung mga prayer request nyo dyan, kasama nyo na sa prayer. No? Huwag nyo kakalimutan, lalo na si Pastor Baker, yung health niya, sama natin sa prayer. Okay. So, kung wala na, magbigay na tayo ng oras para manalangin. And then after that, collectively, magpipray tayo to be dismissed. Okay? Sige po.
Manalangin po tayo. Let us pray. Salamat, Ama, sa pribileyo na nagkasama-sama ang iyong mga anak para sa sama-samang panalangin sa gabing ito. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin sa ngayon sa iyong kalooban. Alisin mo ang mapagkundi ng puso namin sa aming buhay. Sometimes we think that we have not accomplished many things to you. We experience regret in our life kahit Kristiyano kami. Pero ang Panginoon ang siyang nakakaalam ng lahat ng bagay na aming ginagawa. Please forgive us, O God, of our shortcoming. Please forgive us of not doing what you want us for us to do. And again, Lord, tulungan mo kami na we are assured of that God is hearing us because we are obeying His word. We keep His commandment. At ginagawa namin yung bagay na makalulugod sa Kanya. Salamat sa pribileyo na narito ang iyong mga anak. Panalangin ko, Panginoon, na Ikaw ang tumugon sa lahat naming kahilingan, lalo ng kahilingan ng iglesyang ito, para sa Kanyang ikasusulong, ikalalago, ikatatatag. Sa ngalan ni Kristo Jesus, dalangin po namin ito. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat at tayo po'y tapos na sa ating gawain.